Papaano nga ba kami na-PR dito sa Canada after lang ng isang taon mahigit? So before pa ako graduate guys, ay na-PR na kami. So hi everyone, welcome to my channel. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay mag-subscribe ka na para kung may bago akong video tungkol sa buhay-buhay dito sa Canada, ay lagi kang updated. So, let's dive in kung paano kami na-PR dito sa Canada. So, short backstory guys, 2022 kami napunta dito sa Canada. Ako bilang international student and yung spouse ko ay open work permit and then yung anak namin ay study permit. That time, pwede pang mag-apply ng open work permit yung spouse kahit hindi masteral ang kukunin nung student. So pagdating namin sa Canada, after 2 weeks nakakuha na ng work yung aking husband, yung employer niya ay pwedeng mag-sponsor for PNP nomination dahil designated employer sila. So after 6 months, pwede na kaming mag-apply ng PNP nomination. March 2023, pwede na kaming mag-lodge ng PNP nomination. Pero dahil hindi siya nag-IELTS sa Pilipinas, kailangan niya ng English proficiency test, ay nag-CELPIP siya dito sa Canada. So, nag-take siya ng CELPIP and then April na kami nag-lodge ng PNP nomination. Sobrang bilis lang ng turnaround guys ng aming PNP nomination dahil lumabas na yung approval after 18 business days. Ganun siya kabilis. So, after namin ma-receive guys yung PNP certificate, ay nag-apply na kami ng PR sa IRCC. So, nag-lodge ako ng June sa IRCC for PR application. By the way, yung certificate pala ng PNP ay meron yang 6 months lang na validity. So, kailangan mong mag-apply ng PR sa IRCC before mag-expire yung certificate. So, pagka-lodge namin sa IRCC, after 2 months, na-receive namin yung AOR na tinatawag or yung Acknowledgement of Receipt. Medyo nagtagal ng konti dahil hiningan kami ng NBI clearance na galing sa Pilipinas. Kasi yung dala-dala namin nag-expire na. Yun yung in-upload ko, yung ginamit ko nung nag-apply kami ng student visa. Pero gusto nila yung bago. So, kailangan ko pang kumuha ng NBI clearance sa Pilipinas. So, medyo natagalan kami doon. And then, pagkapasa namin yung NBI clearance, after 1 month noon, saka ulit kami naka-receive naman ng para naman sa biometrics ng anak ko. Pag below 14 kasi ay hindi required yung biometrics. So, hindi siya na-require mag-biometrics sa Pilipinas. Dahil wala namang available na pagbabiometrican dun sa Corner Brook, kailangan pa naming mag-travel papuntang St. John. So, yung Corner Brook papuntang St. John, kung by land, ay 7 hours yung travel. So, hindi kami agad-agad na nakapagpa-biometrics. Kasi during that time, nung nirequestan siya, ay meron kaming mga exam. So, kailangan ko pang i-schedule. So, na-delay yung kanyang pagpapa-biometrics. So, November na kami nakapag-biometrics. Nagpunta kami sa St. John. And then, lumabas yung approval namin ng PR nung January 2024 na. Ang timeline nung PR approval namin from pag-lodge namin sa IRCC ay 7 months lang. So, for me, mabilis na yung process nun kasi yung iba parang inaabot pa ng taon. So, ayan guys, ang kwento kung paano kami na PR. So, kung meron kayong katanungan, just comment down below at gagawan natin yan ng video. Anyway guys, gusto ko lang din pala sabihin sa inyo na last year, ang dami nang nagpunta sa Newfoundland na galing sa ibang lugar. So, kahit yata ngayong year, parang ang dami pa rin dumadating na mga kababayan natin at ibang lahi din from ibang lugar na yung iba ay nag-international student din sa ibang lugar tapos ngayon ay nandun na sa Newfoundland or yung iba ay kasalukuyang pinaprocess yung paglipat papuntang Newfoundland para lang sa PR dahil hindi sila makahanap ng employer na mag-sponsor sa kanila bukod pa doon sa may mga point system din kasi sa ibang lugar kahit PNP nomination. So, guys, pagplanuhang mabuti kung gusto nyong pumunta dito. Bye!